Ma'am, before we got on board this morning, nang sinabi ko kay Brother Franco na pag-uusapan natin ito on our preliminary, binanggit ko sa kanya na abutan ko ang komentary ni former Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo tungkol dito. Tinanong siya ni Miss Sana ang problema nyo itawag kay Panelo na tungkol sa comment ni Congressman Pulong Duterte. Ang sagot ni Attorney Sal Panelo, very simple. Una, hindi ka po pinangalanan ni Pangulong Duterte Franz Castro. Ang sinabi niya, itong si Franz. Ikaw ba si Franz Castro? Marami namang Franz, sabi ni Atty. Panelo. Pero binigyan niya ng context. Itong sabi ni Pangulong Duterte, ikaw Franz, at ang mga komunistang ito, gusto ko kayong pagpapatayin. Ang sinabi ni Atty. Sal Panelo, kinukumpirma mo ba Franz na ikaw itong Franz na komunista? Kung kinukumpirma mo, then you are that. Pero granting na kinukumpirma mo na ikaw si Franz, na walang apelyido na binanggit si Pangulong Duterte, na ang gusto niyang tumbukin ay mga kalaban ng gobyerno at estado na mga CPP, NPA, NDF. Ang tanong, do you confirm, Franz, that you are CPP, NPA, NDF for you to allude to yourself na ikaw ang tinutumbok ni former President Duterte? May punto doon si Atty. Sal Panelo. At pangalawa, ma'am, dinagdag niya. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, I want to kill them. That is an expression of desire. That is not grave threat. Matuto ka muna sa abogado Franz Castro. Pero sabi ni Atty. Sal Panelo, siya na rin ang sumagot. Alam ito ng mga abogado nila. Yes. Pero bakit nila ginagawa? Para magpropaganda. Para manggagulpi di gulat at mapag-usapan sa media. Thank you. Sino ba yung mga abogado niya? Ang abogado niya, ma'am, ang isa nakita ko doon si... Walang pinalalunan kahit na ano. Kung ibang abogado pa nagsalita, itong si Attorney Tony Lavinia ay magaling to magturo. Pero hindi pa daw ito naka-appear sa korte for a trial. Nandun siya naghahawak ng placards in support sa kay Franz Castro. Hindi ko alam kung siyang abogado. Pero ang sigurado kami, Ma'am Lorraine, Brother Franco, ang abogado ni Franz Castro dito, galing yan sa National Union of Patakas Lawyers. Mga tagapagpatakas ng NPA. Mga abogado na sila mismo bahagi ng CPP, NPA, NDF. Lahat ng members ng NUPL ba, Eric, ay CPP? Hindi po, ma'am. Ang pamunuan lang. Okay. Yung mga core leaders at core organizers. Yung iba hindi nila alam. Yes. Yung mga abogado nila na mga CPP na konfirmado natin by knowledge and experience namin, si Olalia, si Colmenares, si Zarate, si Soltaule, si Conte, si Pastores, yan, si Jobert Pahilgay. Ang mga yan, kumpirmado yon. At may iba pa sa ibang mga regions and provinces. Ano yung underground nila, Ang underground nila ay lumaban. Lupon ng mga manananggol para sa bayan. Ito po ay designated terrorist organization. Part ito ng National Democratic Front at nagre-recruit para sa at sumusuporta sa NPA. So sa loob ng NUPL may lumaban. May punto sa Atty. Sal Panelo, an expression of desire is not equivalent to a commission of crime. Alam mo ba yun, Franz Castro? Magkaiba ito na dinukot niyo mga bata sa Talaingon. Yes. Binitbit niyo at dinala niyo without ng consent at permit ng mga magulang at ng tribal community leaders sa Talaingon. Yun talaga ay pasok na pasok sa banga ng kidnapping. At saka I'm sorry, at saka isa pang krimen, no, na ginagawa ni Franz Castro, yung suporta na binibigay niya sa CPP, NPA, NDF, that's a gross violation of the anti-terrorism law. Yan ang trabaho ni Franz Castro. Yan ang totoong krimen. Hindi yung sinabi mo lang. Tsaka, syempre, gusto natin bigyan din ka Eric, Ma'am Lorraine. Mga kababayan, nasa politika ka eh. Bawal ang balat sibuyas dyan. Diba? Ikukumpara mo sarili mo kaya sa ating nakaraang Pangulo, Pangulong PRRD. Dati nga, halos walang habas na pagsasampa ng iba't ibang pag-uusga ng kaso mula sa drugs, corruption, everything. Nagsampa ba siya ng kaso? Never. Never niya ginawa yun dahil politiko siya. Dahil alam niya ang kanyang katayuan. Ikaw alam mo. Tama. Diba? Ang masaklap dito ka, Eric, ang kanyang pinaninindigan, ang kanyang tayuan is yung kanyang nakaraan na naging kidnapping na kaso niya eh. Pending ito ngayon, ha? Pending pa yun. Oo, at hindi natin alam bakit natulog ito, ma'am. Child abuse, kidnapping. Yung kidnapping yata na dismiss na. Hindi pa. Hindi pa ba? I'm not so sure. Na-downgrade into abduction. Yeah, okay. Na-downgrade into abduction. Pero tuloy-tuloy pa rin yung trial dahil dun sa ginawa niya na pagdukot ng mga 14 na mga menor na walang paalam sa mga magulang at sa tribo. Silang dalawa ni Saturo Ocampo. At may isa pang staff nila. And by the way,
kung bakit ito natulog, kasi nag-motion sila to transfer venue. So parang hindi pa na-actionan ang motion to transfer venue, so the trial cannot proceed kasi may so pending yan ang motion. yan ang laro nila, Eric. Yes, no? Yan ang laro i-delay nila.